Nagsisimula ang pelikula sa Syria, kung saan plano ng isang grupo ng mga terorista na patayin ang mga bihag na Amerikano sa isang dalampasigan. Isang sundalo na nagngangalang Miller ang nag-utos sa isang sniper team sa mga posisyon ng pagpapaputok upang sirain ang mga terorista na naglalayong idokumento ang hostage-taking bilang isang paraan ng paghihiganti laban sa mga Amerikano. Bago kumilos, hinihintay ng crew ang mga utos ni Miller. Nakapagtataka, ang isa sa mga terorista ay isang kabataan, at inutusan nila siyang patayin ang isa sa mga hostage. Nang inutusan ni Miller si Brandon na bumaril, nag-alinlangan siya, kaya inutusan ni Miller si Barnes na bumaril kaagad. Si Barnes ay hindi nagtagumpay, at nagugulat ang mga terorista at pumatay sa isang bihag. Ang sniper squad at combat helicopter ay sumunod at pinatay ang lahat ng terorista na tumatakas patungo sa baybayin. Sa kabila ng kanilang layunin na patayin ang mga terorista, isang hostage ang napatay. Tinawagan ni Miller si Brandon upang magtanong tungkol sa kaganapan, at ipinangako ni Brandon na gagawing mas mahusay sa susunod na pagkakataon. Ipinagdiriwang nina Cervantes at Rojas ang kanilang tagumpay sa isang pier sa Istanbul, Turkey, kasama sina Brandon at Angst. Habang nagdiriwang, ibinalita ni Angst ang kanilang nakaraang gawain. Dahil dito ay hindi mapalagay si Brandon, at sinisisi niya ito sa kanyang pag-aalinlangan. Lumayo si Brandon sa kanila para uminom ng kanyang beer mag-isa. Pinakalma siya ni Cervantes at hinihikayat siyang magpahinga. Pinasalamatan siya ni Brandon at sinabi sa kanya na kailangan niya ng ilang oras para mag-isa. Isang babae ang tumingin kay Brandon at umalis pagkatapos siyang iwan ni Cervantes. Sinundan ni Brandon ang babae hanggang sa dulo ng pier, nanligaw sa kanya, at nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang negosyo sa Istanbul. Sunod, isang kahinahinalang lalaki ang lumapit sa rooftop ng abandonadong gusali mula sa malayo, bumunot ng sniper rifle, at itinuro si Brandon. Sa kabutihang palad, nabaril ng major ni Brandon, si Bidwell, ang sniper. Agad niyang tinawagan si Brandon at iginiit na magkita sila. Kausap ni Brandon si Bidwell nang lumayo ang babae nang hindi niya napapansin. Sinabi sa kanya ni Bidwell na isang sniper ang naghahanda na pumatay sa kanya, at dapat siyang maging maingat sa susunod na pagkakataon. Ipinaalam sa kanya ni Miller ang operasyon ng Syria, at inamin ni Brandon kay Bidwell na nag-alinlangan siya, dahil bata pa ang isa sa mga terorista. Ipinapayo ni Bidwell na ang pagkakaroon ng konsensya ay hindi isang masamang bagay, ngunit hindi ito dapat magpalabo sa kanyang paghatol. Nakipagpulong ang crew sa Colonel upang talakayin ang kanilang susunod na misyon, na nagpoprotekta sa isang gas pipeline sa Georgia mula sa mga terorista. Nakita na naman ni Brandon ang babaeng nakilala niya sa pier. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Slater at siya ang namumuno sa operasyon. Ang kanilang trabaho ay alisin ang mga kalabang sniper, at si Slater ay magbibigay ng suporta sa drone. Kinabukasan, dumating ang koponan sa pumping station sa Georgia, at tinalakay ni Slater ang pamamaraan ng detalyado. Sa loob ng 2 oras, kailangan nilang ipagtanggol ang isang oil tycoon na nagngangalang Killian Grun pagdating niya sa istasyon. Ang leader ng terorista, si Gazekov, ay nangunguna sa mga militante sa kanilang pag-atake kay Killian. Sinimulan ng mga tripulante ang operasyon, kinuha ang kanilang mga nakatalagang lugar sa labas ng istasyon. Napansin ng Angst ang isang flash ng liwanag sa di kalayuan at iniulat ito sa squad, ngunit huli na. Binaril ng anti-tank sniper ng mga terorista ang isa sa mga sasakyan ng mga bodyguard ni Killian, at binaril ng mga natitirang bodyguard ang mga terorista. Sa panahon ng labanan, binanggit ng isang sniper sina Rojas at Angst. Pinapatay ng sniper si Rojas, ngunit hindi napapansin ng iba. Bilang resulta, ginagamit ni Slater ang kanyang mga drone para mag-alok ng higit sa average na patnubay. May nagtuturo sa kalabang sniper sa tamang direksyon. Si Maines ay binaril ng kalabang sniper, at natalo ng terorista ang bodyguard ni Killian. Ang colonel in command ay nakita ang terorista sa radar at nag-utos na maglunsad ng mga missile sa lugar kung saan umaatake ang mga terorista. Ipinagtanggol ng mga sundalo si Killian. Tinangka ni Angst at Brandon na gamutin ang sugat sa leeg ni Rojas, ngunit namatay siya bilang resulta ng pagkawala ng dugo. Si Miller, Slater at ang kanyang mga tropa ay nagmamanman sa lugar kung saan ginagamit ng mga terorista ang anti-tank sniper.
Sa pagkabigla, ipinagkalat ni Brandon ang mga buto ng kapatid ni Gazakov at inaakusahan si Colonel Sergey na marahil ay tumutulong sa mga terorista sa impormasyon. Pinaghihinalaan ni Brandon ang isang ambush dahil walang namatay sa mga sundalo ni Sergey. Ipinadala ni Colonel Sergey si Brandon sa isang istasyon ng Highlands na sinamahan ni Sajid at isang miyembro ng team na si Brandon ang nakatakdang sumali. Isang koponan na nagtatanggol sa isang pipeline. Dumating sila sa station house at sinalubong sila ng mga lalaking Ruso. Inaatake lang nila si Brandon pagdating sa istasyon. Si Andrei, ang namamahala, ay namangha sa kanyang mga kakayahan at hiniling sa kanila na ihinto ang pakikipaglaban. Pagkatapos nito, inilabas ni Andrei ang lahat at ipinaliwanag kung paano napunta si Brandon sa kanyang koponan. Si Brandon ay pinarusahan dahil sa pagsuway, at ibinunyag niya na ang isang tao sa Georgia ay isang taksil na nagpapadala ng impormasyon sa mga terorista ng palihim. Nawalan siya ng mga kaibigan, ngunit walang napatay na mga sundalong Georgian. Pinayuhan ni Andrei na tumuklas si Brandon ng karagdagang patunay ng taksil bago hinatulan ang mga Georgian. Dapat din niyang subaybayan ang taong pumatay sa kanyang mga kaibigan at pilitin siyang ibunyag kung paano sila napunta sa kanilang mga lugar. Natuklasan ni Andrei at ng kanyang koponan ang mga magnanakaw ng Chechen na nagnanakaw mula sa isang istasyon ng pakikinig habang sinusubaybayan ito. Balak ni Andrei na patayin ang lahat ng mga tulisan na dumating sa pasilidad na armado. Si Brandon, sa kabilang banda, ay naniniwala na dapat nilang supilin sila. Inutusan ni Andrei si Brandon na ipakita kung paano ito gagawin habang tinatakpan siya ng iba. Naghahanda na si Andrei para maglunsad ng pag-atake. Sinubukan ni Brandon na makipagtawaran sa mga magnanakaw, ngunit gumawa sila ng mga kahina-hinalang paggalaw. Tumugon si Andrei sa pamamagitan ng pagbaril sa isa sa kanila, pinatay ang lahat maliban sa isa para sa interogasyon. Pinag-uusapan nila ang kanilang nakaraan mamaya sa gabi. Sinabi ni Andrei na siya ay nasa ganitong sitwasyon dati, kinailangan niyang harapin ang isang kabataang iginuhit sa labanan. Nag-alinlangan siyang patayin siya, at pinatay ng nakatagong bomba ang kanyang mga kapwa sundalo. Itinuro ni Andrei kay Brandon na dapat isakripisyo ng isang bihasang sniper ang kanilang moral para makapatay ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nakita ni Sajid ang mga terorista sa kabundukan at ipinapalagay na sila ay mga Chechen na patungo sa kanilang paraan upang iligtas ang kanilang bihag. Agad silang nagtanim ng mga bomba sa ilang mga lokasyon at naghahanda para sa sagupaan. Ang lahat ay pamwesto, habang si Andrei at ang iba ay nagbabantay sa istasyon. Si Brandon at Sajid naman ay nag-set up sa likod ng mga bato para sa sniper aid. Nilusob ng mga Chechen ang istasyon at nagsimulang bumaril sa ilang sandali. Ipinagtanggol ni Andrei at ng kanyang koponan ang istasyon, pinapatay ang lahat ng makasalubong nila at pinasabog ang mga pampasabog. Nang makita ng mga Chechen si Brandon, nagpaputok sila ng isang RPG na nagawang iwasan nina Sajid at Brandon. Ligtas na nakarating si Brandon at hinanap si Andrei. Sabay-sabay, pinagtaksilan sila ni Sajid at nagbalak na patayin si Brandon para sumama sa kalaban. Kalaunan ay inilabas nila si Andrei at tinangka itong pugutan ng ulo. Sa kabutihang palad, dumating si Brandon sa tamang oras, binarilang lahat, kabilang si Sajid, at nailigtas si Andrei, na pinuri si Brandon sa hindi pag-aatubili na barilin si Sajid, at natapos ang probation ni Brandon. Agad na kinasuhan si Brandon sa pakikipag-ugnayan sa mothershed sa Georgia sa kanyang pagbabalik sa base. Kinukuha niya ang abo ng bayaw ni Gazakov upang makita si Gazakov at malaman kung sino ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Sinundan siya ni mothershed sa lugar ni Gazakov kinabukasan, habang sinusuportahan sila ng isa sa mga drone. Nakikita ng drone ang mga kalaban ngunit hindi nito nakikilala ang mga ito. Hindi nagtagal ay naabutan nila ang mga sundalo ni Gazakov at ibinalik ni mothershed ang mga labi. Nagtatanong si Brandon kung sino ang nagbigay sa kanila ng mga coordinate para sa sniper squad. Hindi siya kumbinsido, gayunpaman, sa pahayag ng mga terorista na ito ay isang biyayang ibinigay ng Diyos. Nilapitan sila ni Gazakov nang hindi inaasahan at iginiit na hindi sila nagsisinungaling. Nang makita ng koronel na nahihirapan ang mga terorista, nagpadala siya ng missile para iligtas ang kanyang mga tropa.
Nakatagpo ni Brandon ang isang terorista na may hawak ng isang makapal na libro at isang satellite uplink. Ang missile ay sumabog sa kanilang lokasyon. Sa kabutihang palad, si Brandon at si Mothershed ay nakakatakas sa oras. Bumalik sa base ng operasyon, iginiit ni Slater na ipaliwanag ng dalawa kung bakit sila nagkita ni Gazakov. Ipinaalam sa kanya ni Brandon na naobserbahan niya ang mga terorista na may dalang makapal na libro na may satellite uplink tracking at naniniwalang ginamit nila ito upang matukoy ang kanilang mga posisyon. Sa pamamagitan ng cellphone ni Slater, nakipag-ugnayan ng Colonel kay Brandon at hiniling sa kanya na isagawa ang kanyang bagong trabaho, bumalik sa kanyang mga tauhan at ipagtanggol si Killian. Nang dumating si Brandon sa pumping station sa Georgia kinabukasan, tinanggap siya ni Cervantes at ipinaalam sa kanya na ang iba ay nasa isang misyon sa Highlands matapos mahanap ang posisyon ni Gazakov sa lugar. Habang hinuhulaan ni Brandon ang panganib ng operasyon, sumakay sila sa kanilang mga tripulante. Sina Miller, Barnes at Angst ay nasa Highlands na nagbibigay ng pangmatagalang suporta para sa ground troops. Alam na ang kanilang mga coordinate ay nakalantad sa isang lugar sa rehiyon ng Kutaisi. Ang mga drone ay lumilipad sa itaas, na binabantayan si Miller at ang iba pang mga shooter. Binaril ng mga terorista ang isa sa mga kawal para makaabala sa mga sniper. Sinubukan ng kalabang sniper ngunit nabigong matamaan si Angst. Agad na ipinaalam ni Angst sa kanyang koponan ang kinaroroonan ng terorista sa White House. Nang siya ay binaril sa balikat, si Barnes ay nagmamadaling tumulong sa kanya at nagbigay ng paunang lunas. Saktong dumating sina Brandon at Cervantes, at sinabihan nila si Miller na tanggalin ang kanilang mga vest na may GPS. Samantalang ang mga foot soldiers ay nakarating sa White House, ngunit ang mga terorista ay nawala. Dumating sina Slater at Sergey at sinisiyasat ang sitwasyon. Ibinalita muli ni Brandon ang problema sa drone, ngunit hindi kumbinsido si Slater. Sa kalaunan ay isinasaalang-alang nina Miller at Sergey ang kanyang paghahabol. Nag-restock si Brandon at ang iba pa ng kanilang mga bala sa operation base. Di nagtagal, binisita ng koronel ang mga tauhan ni Miller, at ipinaliwanag ni Miller ang problema sa GPS ng drone pati na rin ang katotohanan na ang apartment ni Gazakov sa Kutaisi ay isang bitag. Naniniwala at sinusuportahan ni Miller ang thesis ni Brandon. Sinusuri ng koronel ang sitwasyon at naglalabas ng mga bagong tagubilin. Inihayag niya ang kanilang susunod na misyon, upang maalis si Gazakov at ang kanyang mga tropa. Ayon sa mga larawan ng satellite, plano ni Gazakov na atakihin ang istasyon kinabukasan. Upang harapin ang mga natitirang terorista sa ilalim ng kontrol ni Gazakov, darating ang mga reinforcement sa gabi. Kung nakikita ng mga terorista ang mga drone, iniisip ni Miller na ito ay isang kahila-hilakbot na ideya, ngunit iginiit ni Slater na imposible ito. Inutusan sila ng koronel na patayin ang kanilang mga GPS device at maghanda para sa pag-atake. Naabot ni Miller at ng kanyang grupo ang kanilang target. Si Brandon ay may masamang kutob tungkol sa paglalakbay at ipinaalam kay Miller na ang pag-atake ay maaaring maganap ngayon kaysa bukas dahil ang istasyon ay naiwang mahina. Sinabi sa kanya ni Miller na naobserbahan niya ang diskarte ni Gazakov patungo sa base sa mga litrato ng satellite. Sinabi niya na ang impormasyong ito ay ipinasa sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Brandon kung paano nila natagpuan ang site, na sa palagay niya ay sa pamamagitan ng paggamit ng drone network. Si Brandon ay matagumpay sa pag-ugoy sa opinyon ni Miller na maaaring hindi tumpak ang impormasyong ibinigay sa kanila. Hindi sila nag-aksaya ng oras at bumalik sila sa istasyon. Samantala, inilulunsad ni Gazakov ang kanyang pag-atake sa loob ng istasyon, kung saan kakaunti lamang ang mga sundalo na protektahan ang walang pagtatanggol na istasyon. Sinubukan ng Colonel at Slater na tumawag para sa mga reinforcement mula sa base, ngunit ito ay ilang oras bago sila dumating. Di nagtagal pagkatapos nito, dumating si Miller at ang iba pa upang tumulong sa mga sundalo. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, napansin sila ng mga sniper ng kalaban na ngayon ay aktibong naghahanap sa kanila.
Matagumpay na natuntun ni Brandon ang teroristang may hawak na mapanghamong libro at pinagbabaril siya. Ang tunggalian ay nagiging sanhi ng tensyon nang siya ay wakasan ang buhay ni Gazakov. Sa oras na iyon ang mga terorista ay napipilitang iwanan ang lugar. Sa pagtatapos, ipinakita si Brandon na nakikipag-usap sa kanyang mga dating kaibigan, sina Cervantes, Angst at Barnes. Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanila ng koronel na patuloy siyang magtatrabaho para sa kanila bilang kanilang field operator sa hinaharap. Pansamantala, si Slater ay nasa pier, naghihintay kay Brandon na gumawa ng mga pagbabago dahil hindi siya naniniwala sa kanyang unang paratang tungkol sa drone. Hindi nabigla si Brandon at inalok siya ng inumin na malugod niyang tinanggap, sa kabila ng hindi magandang sitwasyon.